Hello mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat at nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Hulyo. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at tingnan natin ng mabuti kung ano yung pinakamagandang mensahe na gustong ipaabot ng ating pagbasa, lalong-lalo na ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Malayo man tayo sa simbahan, ngunit dahil sa tulong ng mga teknolohiya, makarating man sa inyong mga kamay, sa inyong pandinig, ang napakasimpleng pagninilay na ibinabahagi natin araw-araw. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 24 hanggang 29. Dito nasasaad na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad. At sa una niyang pagpakita ay wala doon ang isa sa kanyang mga alagad na si Tomas. At nang marinig ito ni Tomas ang mga sinasabi ng kanyang mga kasama, hindi ito naniniwala. Kaya nga sabi niya, maniniwala lang ako kung mailagay ko ang aking mga kamay sa kanyang mga sugat at lalong-lalo na sa kanyang sugat sa kanyang tagiliran. At pagdating ng isang yugto na kung saan nagpakita na naman si Jesus sa kanyang mga alagad at nandoon si Tomas. At sinabihan siya ni Jesus, Tomas, halika, hawakan mo ako. Hawakan mo ang aking mga sugat. At doon, binigkas ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya nga sabi ni Jesus, mapalad ang mga taong hindi nakakita sa akin, ngunit naniniwala sila sa akin, nanalig sila sa akin. Kaya mga kapatid, napakagandang pagnilayan natin ito ng mabuti. Oo nga, literally, physically, hindi natin nakikita ang Panginoon. Ngunit alam natin na siya ay buhay na buhay sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa mga kapatid nating mga mahihirap, mga dukha. Kaya sana maging masigasig tayo at magnilay ng maigi, lalong-lalo na sa mga pang-araw-araw natin na pakikisalamuha. Hindi natin alam, si Kristo ay nagtatago sa bawat pagkatao ng mga taong ating nasasalubong. Kaya patuloy tayong magkaroon ng panindigan, lalong-lalo na sa usapin ng kabutihan. Dahil kung tayo ay maging tapat dito, nagpapatunay lang na tayo ay tunay na saksi ng kanyang kabutihan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat sa aming pananalig sa iyo. At ang pananalig na ito ay aming maisabuhay araw-araw. Amen.